nabiyayaan ng El Nido ng mahigit 800 species ng isda ayon sa pag-aaral na ginawa ng El Nido Foundation. Kaya namang kinikilala ang ganda nito sa buong mundo. At mahigit 100 species ng isda ang matatagpuan sa Tres Marias pa lang. Habang naaaliw kami sa iba't ibang laman dagat, bigla namang nagpawis o nagmoist ang aming kamera. Indikasyon na nag-iibang temperatura ng tubig. Pero tinuloy pa rin namin ang pagsisid. Sunod na umagaw ng aking atensyon ang namumuting corals. Dala raw ito ng pagbabago ng klima o climate change. Ang coral bleaching ay pagmumuti ng mga corals dahil naalis yung tinatawag na algae sa kanyang balat dahil sa pag-init ng tubig. Maging ang polusyon sa tubig ay nakaapekto rin sa pamumuti ng bahura. Kung hindi mapipigil, pwede itong ikamatay ng bahura at maaaring mawalan ng tahanan ang mga laman dagat. Bagamat hindi lang ang El Nido ang sinasabing apektado ng climate change, isa ito sa pinakatinamaan. Yung sa El Nido, yung last August, medyo malaki ang porsyento na namamatay na ngayon. Mga siguro umaabot ng 60 to 80% ang namamatay. Ayon sa mga pag-aaral, bibilang ng ilang taon para makarecover ang mga bahura. Kahit na pabago-bago ang panahon, meron pa rin naman daw solusyon. Ang patuloy na pag-ulan, halimbawa, ay maaaring makatulong sa paglamig ng umiinit na temperatura ng tubig. Patuloy pa rin ang ginagawa nilang pagbabantay sa mga bahura. Pagkatapos sa side trip sa El Nido, balik Malampaya kami. Dito, mas nakilala namin ang mga tao na naging bahagi rin ng aming karanasan, ang mga mangingisda. Ang mga naninirahan sa baybay ng Malampaya nabubuhay sa biyayang handog ng lupa at ng dagat. Kinatatayuan ko ang isa sa mga biyayang yon, kapis. Ang kapis ay isang uri ng shell. Imbis na laman ang napapakinabangan sa kapis, ang shell o talupan nito ang mas mabenta. Ito pong kapis po na ito, pinapadaing po niya, tapos bibiakin isa-isa. Kaya nga yung mga kapis na yan, kaya iniipon namin yung mga balat niyan. Kasi yan, pag may bumili ng kapis na yan, yun din ay mapapakinabangan namin yung mga halaga niya. Karaniwang ginagawang palamuti o dekorasyon ang mga kapis. Marami sa mga taga rito nakapagpatapos daw ng mga anak sa pag-aaral dahil sa kapis. Kaya ang isang buong barangay halos matabunan na ng kapis. Pero ang labis na pagkuha ng mga kapis ay posible ding magdulot ng problema sa hinaharap. Sa huli, naging sulit ang bawat araw namin sa Malampaya. Umuwi kaming baon ng mga imaheng dinayo pa namin para maibahagi sa inyo. At may mga bonus pa. Ang bawat karanasan namin sa ekspedisyon ay tila isang paalala na ang minsang itinuturing nating balakid ay daan pala para madiskubre at makilala ang ating koneksyon sa kalikasan. Laging pag pumupunta ako, iniisip ko na you're making a difference, you're doing something right. And I hope na yung positive motivation ko na yun is enough to actually make faith
work to our favor kahit paano. Para yung tadhana makisama sa atin dahil maganda naman yung intention natin sa ginagawa natin. Ako si Kiko Ruscha. Born to be wild. Ito yung aming campsite. This whole area, itong buong area na to, ito yung aming playground. Aming chef. Say hi. Yeah, may nagluluto. Nagluluto ng masasarap namin pagkain dito sa campo.